Kabanata 1111. Doon lang nag-react ang bodyguard at tinitigan ang babae at sinabing, "Pasensya na po, miss. Ihahatid na kita pabalik." Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng pagkakataon na mapalapit sa isang bata at napakayamang tao mula sa Yar Amor tapos bigla na lang ako pauuwiin nang hindi man lang kami nagkakasama. At ang babaeng iyon, sino siya? Naglakad si Zayla papunta sa parking lot at bubuksan na sana ang pinto ng kotse nang biglang hinayla siya ng isang figure sa kanyang mga bisig. Naipit siya sa pinto ng kotse bago siya nakapag-react at ang bahagyang nakabukan niyang labi ay ganap na nabuklod kaagad. Nahirapan siya habang halos masuffocate siya ng halik nito. Nang mag-jerk siya lumayo ang kamay nito sa katawan nito, agad na sumuko ang mga butones ng damit nito. Ang biglang malamig na hangin na nagsipilyo sa kanyang dibdib ang nagtulak sa kanya pabalik sa kanyang katinoan. "Nababaliw ka na ba, Yarek?" Pinisil ni Yarek ang baba nito at muling tinatakan ang kanyang mga labi. Silas' expression ay nagbago ng sabay-sabay nang marinig ang tunog ng paparating na kotse, at ang kanyang mga balikat na pailing. "Huwag mong gawin ito dito." Itinulak siya ni Yarek sa isang sulok sa likod ng pader, isang sulok na kahit mga taong nagmamaneho na dumaan sa underground parking lot ay hindi na makikita. Para sa kanya, bawat segundo ay pahirap. Parang nadungisan siya, at ang pader sa likod niya ay para siyang dahon ng igos. Nagdurusa siya para makawala sa takot na para bang nakulong siya sa pinakamalalim na kailaliman ng impyerno. Bagamat pareho silang public figures, ang taong ibaba ng publiko sa pagtatapos ng araw na minsan na sila ay nakalantad ay palaging siya sa halip na siya. Kasi, tuwing darating sa naturang isang affair, ang mga kababaihan ay palaging magiging sentro ng kontrobersya. Nang marinig ang kanyang mga intermittent whimpers sa tabi mismo ng kanyang tainga, Yarek nadama ng isang hindi maipaliwanag na mabigat na malalim pababa na parang may barb na tumagos sa puso niya. Hindi niya maiwasang maging mas magiliw at mas magiliw sa kanyang mga kilos. Sa huli, hindi na rin nagkaroon ng lakas si Zayla na umiyak. Dahil dito, binuhat siya ni Yarek pabalik sa guest room mula sa parking lot. Ang kanyang itaas na katawan ay nakabalot sa kanyang suit jacket, at silang dalawa lamang ang nakakaalam kung ano ang hitsura nito sa ilalim ng jacket. Binuhat niya ito papasok sa banyo, at agad na itinapon ni Zayla ang kanyang Amerikana sa sahig pagkatapos niyang ibaba ito. Napunit ang kanyang pangitaas, kaya ang tanging suot niya ay ang bra niya. Nang makitang nakatayo lang ito at hindi man lang kumibo, walang ekspresyong tanong ni Zayla. "Gusto mo ba akong panoorin habang naliligo ako?" Napatawa si Yarek, nilapitan siya, ipinutok ang kanyang mga kamay sa countertop ng lababo, at binalot siya sa sapagitan ng kanyang mga bisig. "Ang iyong saloobin mula sa dati at ang iyong kasalukuyang saloobin ay may dalawang ganap na magkaibang universo." Hindi nagsalita si Zayla kahit isang salita. Lumapit ang mga labi ni Yarek sa kanya. "Magsasalita ka pa rin ba ng walang kabuluhan at paninira sa akin sa harap ng publiko?" Tumayo siya roon na parang salot na kahoy at hindi tumugon habang hinahaplos ng lalaki ang pisngi nito gamit ang kanyang palad. "Hindi mo kailangang magdusa, ngunit dinala mo ito sa iyong sarili." Lumubog ang puso ni Zayla sa ilalim ng kanyang dibdib lukab, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. "Pinalayas ko ang babaeng iyon sa iyo, kaya ngayon ay ibinubuhos mo sa akin ang galit mo." Hindi siya sumagot, kahit hindi niya sinabi iyon sa babae, "Wala akong gagawin sa babae dahil alam ko na pupunta siya sa lugar ko." Pinigilan ni Zayla ang kanyang emosyon. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon sa buong usapan. Napapalibutan ka ng napakaraming babae, kaya ang isa sa mas mababa ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakaiba. At nagawa mo na ito, malinaw na naban mo ako sa entertainment industry kung hindi ako pumayag na makasama ka. So bakit ayaw mong pagbawalan ko sila? Naglabas siya ng isang malabong ngiti. Kasi hindi nila kailanman tatanggihan ang alinman sa mga alok ko. Kinut siya ni Zayla at tumingin sa malayo. Oo, tama na. Isang babae ang nagtakwil sa iyo sa unang pagkakataon sa iyong buhay, at napagtanto mo na ang isang single cross ay hindi umupo ng maayos sa iyong reputasyon. Kaya naman nagdesisyon kang gawing buhay ng isang babae bilang mahirap hanggat maaari. Nagtaas ng kilay si Yarek na parang samang-ayon sa pahayag nito. Ibinaba ni Zayla ang kanyang tingin, at walang hint ng kaguluhan sa kanyang mga mata. "Okay, ako na ang magiging babae mo. Pwede mo akong makasama tuwing masaya ka at hayaan mo akong umalis tuwing hindi mo gusto." Ano ang tunog niyan sa iyo? Bahagyang lumabo ang mga mata ni Yarek. "Sino ka ba sa tingin mo? Siyempre, isa lang ako sa maraming manliligaw mo.
Sisiguraduhin ko na ako ay maglaro kasama ng walang angal, sundin lahat ng iyong mga tagubilin, at maging isang masunurin na manliligaw. Hihintayin ko na lang ang aking turn na pagpalain ng iyong presence buong araw, araw-araw. Isang walang pakialam ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kabanata 1112. Natawa si Yarek, tumayo ulit, at sumilip sa Amerikana sa sahig. Hugasan mo muna bago ka lumabas. Tumalikod naman siya at lumabas ng banyo. Walang magawa si Zyla na samandal sa pader bigla, natatawang-tawa sa sarili. Ano ba ang iniisip ko nung isang gabi na hindi ko siya tinanggihan? Yan ang pangunahing dahilan kung bakit nangyari ito ngayon, at tama ang paglilingkod nito sa akin. Iso, ganito ang hitsura ng katapusan ng lahat ng masasamang babae. Lumabas si Zyla pagkatapos maligo, hindi binuksan ang ilaw sa sala, at malapit nang maglakad patungo sa guest room sa dilim. Biglang nagliwanag ang lahat sa harap ng kanyang mga mata. Mula sa likod ang boses ni Yarek. Since ikaw na ang lover ko ngayon, dapat alam mo na kung saan ka matutulog. Humiga si Zyla sa tabi ni Yarek, at nang malapit na siyang ibalik sa kanya, ang lalaki sa likod niya sabi, yakapin mo ako. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin, tumalikod, nakipag-usap sa kanya, iniunat ang kanyang mga braso, at niyakap siya tigas na tigas. Iniunat ni Yarek ang braso para magsilbing extra una nito at pinatay ang lampara, at natabunan ng dilim ang silid na parang kumot agad. Tiniis ni Zyla ang mahaba at tahimik na gabi sa tabi niya hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan, inalis na ang pagbabawal kay Zyla sa entertainment industry, at gleefully na binati siya ni Mindy. Gayunpaman, makikita na tila walang listahan si Zyla at hindi masyadong natuwa sa balita, kaya siya nagtataka. Ano ba naman inalis na ni Mr. Hathaway ang ban mo, di ba? Umupo si Zyla sa dressing table at nag-apply ng concealer para masakop ang dark circle sa kanyang eye bags. Para akong isda sa bar aisles, naghihintay na lumapit siya sa akin na may hawak na fillet knife. Paano ako magiging masaya sa iyon? Ang halaga na kailangan kong bayaran ay ang maging lover niya. Galit na galit ang mga magulang ko kung hahanapin nila out tungkol dito. Alam ko na hindi ako interesado ni Yarek bilang tao kundi ang katawan ko instead. Not to mention na ako ang unang babae na nang ahas na tanggihan siya at kumilos ng napakayabang sa kanyang harapan, nakakabigo sa kanyang espiritu at nasasaktan ang ego niya. Kapag ang isang babae ay tila mas mahirap na matame, mas gusto niyang subukang tame siya. Kung yan ang kaso, dapat lang na mas masunurin ako. Anyway, sa galing ko sa acting, sana maboard siya sa akin balang araw. At doon na ako magiging malaya. Kung kahit ikaw hindi mo siya kayang gagantihan, let alone yung mga kasama namin na empleyado lang ng crew. Napabuntong hininga si Mindy, may naisip, at mabilis na sinabi, narinig ko ang mga dahilan kung bakit ang mga big shots sa entertainment industry ay handa na gumawa ng paraan para sa Mr. Hathaway. Bukod sa sarili niyang pagkakakilanlan, may din ang connection niya kay Mr. Goldman. Casual na nag-aayos ng kilay si Zyla. Ano ang koneksyon niya kay Mr. Goldman? Ibinaba ni Mindy ang boses. Narinig ko na ang ama ni Mr. Goldman ay anak ng isa sa mga anak na babae ng Hathaways at ng kanyang lolo, at walang masyadong nakakaalam tungkol dito. Tumigil si Zyla sa ginagawa niya for a split second at napalingon sa gulat. Paano mo nalaman yon? Alam ng ilan sa mga senior executive sa aming kumpanya, at narinig ko na ang Mr. Goldman's lola ang tita ni Mr. Hathaway. So, si Mr. Hathaway talaga ang tiyuhin ni Mr. Goldman sa mga tuntunin ng seniority. Gayunpaman, si Mr. Hathaway ay mas matanda lamang ng ilang taon kay Mr. Goldman, at hindi siya mukhang matanda sa lahat, kaya karamihan ay mag-iisip na si Mr. Hathaway ay pinsan ni Mr. Goldman. Tahimik na nakinig si Zyla at hindi nagsalita kahit isang salita. Hindi katakataka na lahat ng big shots ng entertainment industry ay gustong mag-curry ng pabor kay Yarek. Ito turns out na bukod sa identity niya, related din siya kay Mr. Goldman. Speaking of the devil, nakatanggap siya ng text message mula kay Yarek sa kanyang cellphone. Sa gabi, nagbihis si Zyla at pumunta sa billiard hall ng isang high-end club para salubungin ang kanyang date. Yarek nakasuot ng light purple shirt, at ang kanyang manggas ay parehong nakarolyo hanggang sa kanyang mga siko. Kinuha niya ang cue at tinamaan ang huling 5 bola sa billiard table ganap na ganap sa mga butas. May ilang female celebrities at mayayamang lalaki sa paligid niya, na flattering siya. Bukod pa sa mga tao, naroon din sina Luis at Helios. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zyla nang makita sila nang agad siyang lunukan ng takot nito.
Nang lumitaw si Zyla, natulala ang lahat. Hindi rin exception sina Helios at Luis. Kabanata 1113. Kinuyog siya ni Yarick na lumapit. Lumapit si Zyla, at binalot niya ang kanyang mga braso sa baywang nito sa harap ng publiko. Magkakakilala silang lahat. Gusto mo bang bigyan ito ng isang go? Ngumiti naman si Zyla. Oo nga. Lumingon si Helios para tingnan si Luis, tumalikod, at kinuha ang wine glass nito. Kailan pa ba nagkakasama si Zyla kay Yarick? Umiling si Luis at ikinapit ang kanyang baso laban kay Helios. Hindi ako sigurado tungkol doon. Iniabot ni Yarick ang cue stick kay Zyla at tiningnan si Luis. Mr. Lucas, narinig ko na ang iyong bilyaran ay nasa itaas. Ayaw mo bang maglaro? Hindi maiwasan ni Luis na isipin na pinagtatawanan siya ni Yarick. Tila may naamoy na fishy si Helios kaya sumulyap siya sa kanilang dalawa. Sumunod naman siyang nag-squint at ngumiti. Bilang isang tao na noon pa man ay walang pakialam sa mga ganoong chismis, ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa isang piraso ng chismis. Alam ni Zyla ang nasa isip ni Yarick. Sinusubukan ba niya akong ipahiya sa pamamagitan ng paghingi sa aking ex-boyfriend, na ngayon ay may asawa na maglaro ng billiards kasama ko? Ayoko na maglaro kay Mr. Lucas. Sinulyapan ni Luis si Zyla habang ang iba naman ay nakatingin at bamulong, hindi ba si Zyla ang ex ni Mr. Lucas' girlfriend? Maraming taon na rin ang nakalipas mula nang maghiwalay sila, hindi na lang sa nag-asawa na rin si Mr. Lucas. Sa pamamagitan ng The Way, marami ng scandal si Zyla kay Mr. Hathaway recently. Pumikit si Yarick at mahinahong nakatingin kay Zyla habang hinahaplos ni Zyla ang dulo ng cue niya gamit ang bilyaran chalk at mahinahong nagpaliwanag. Siya sucks sa billiards, kaya ang paglalaro sa kanya ay isang pag-aaksaya ng aking oras. Maglalaro ako sa iyo, Mr. Hathaway. Natatawang sabi ni Yarick. Ah, talaga? Sinasabi mo ba sa akin na natatakot ka, Mr. Hathaway? Nagtaas ng kilay si Zyla, at ang kanyang domineering aura ay maaaring sensed mula sa yarda ang layo. Nis, natawa si Yarick, kinuha ang kanyang cue, at naglagay ng bola sa mesa. Gayunpaman, noon pa man ay gusto kong dagdagan ang kasiyahan sa pamamagitan ng pagtaya ng isang bagay na dagdag. Isa lang ang lalero natin laro, at ang talo ay... Dahil sa pagtigil niya ay hindi na umabot sa tibok ang puso ni Zyla. Nagmosyon si Yarick na dalhin sila ng isa sa mga waiter ng isang bote ng bourbon. Kinuha naman niya ang bote mula sa kanya at mahinahong inilagay ito sa gilid. Tapusin mo na ito. Nagulat ang lahat ng tao sa paligid. Marami sa kanila ang nakakaalam na tiyak na matatalo si Zyla kay Yarick. Sinusubukan lang ba ni Yarick na mapahiya siya? Ang skandal ni Zyla at Yarick ay kumakalat na parang wildfire lahat sa internet kamakailan, at sinasabing may relasyon na sila. Pero pagtingin sa kanila ngayon, ano nagpapamukha sa kanila na may relasyon sila? Mas mukhang na-offend ni Zyla si Yarick, at pinipilit ni Yarick na masama ang itsura niya sa publiko. Naramdaman ni Luis na sobra na ang pagpunta ni Yarick at may sasabihin na sana siya, pero pinigilan siya ni Helios. Hintayin na lang natin kung ano ang mangyayari. Nagtataka ang lahat kung actress ba si Zyla. Pagkatapos ng lahat, ang taya ay upang ibaba ang isang buong bote ng bourbon. Kahit na isang mahusay na manganginom ay maaaring hindi makayanan iyon. Pumayag naman si Zyla. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Yarick, at bumalik ang kanyang ekspresyon sa kung paano ito bago siya nagdala ng taya. Ikaw ang gustong makipaglaro sa akin. Wala namang sinabi si Zyla. Sadya niyang pinapahirapan ang mga bagay-bagay para sa akin para mapahiya ako sa publiko. Ano kaya ang iba? Isipin mo ako kung tatalikod ako sa oras na ito, hindi ko naaaminin ang pagkatalo. Ngayon, lumapit siya sa mesa, dala ang cue habang may kinuha naman ang lahat ng bola sa bulsa at inayos ang mga ito na may tatsulok na rack. Siya ang unang naglingkod at nagawa niyang magbulsa ng 2 bola sa isang pagkakataon. Pagkatapos ay nagbulsa siya ng isa pang bola sa kanyang second serve pero hindi natuloy ang kanyang ikatlong try. 4 na bola ang nabulsa ni Yarick na isang shot lang, at lahat ng nasa gilid ay nagulat sa kanyang sheer kasanayan. May 9 na bola pa sa mesa, 8 to be exact, matapos na hindi kasama ang white cue ball. Ibinulsa niya ang 2 pang bola sa ibang serbisyo, at talagang nasunog siya. Given the current score, definite outcome ang pagkatalo ni Zyla, di ba? Sobrang laki ng strength niya. Siya ang humingi nito, di ba? 3 bola na lang ang natitira sa mesa, at walang nakakaalam kung nagkamali si Yarick o handicap kanyang sarili upang bigyan Zyla ng isang fighting pagkakataon, ngunit hindi siya puntos sa panahon ng serbisyong ito.
Isang bola ang ibinulsa ni Zyla sa susunod niyang paglilingkod, at 2 bola lang ang naiwan sa mesa. Lahat ng tao sa paligid nila ay nanood ng tugma ng napakahigpit, at sila ay humihingal nang siya ay nakapuntos ng isa pang punto. Isang bola na lang ang natitira, at ito na ang magiging tiebreaker. Tiyak na kasinungalingan kung sasabihin ni Zyla na hindi siya kinakabahan sa sandaling iyon. Siya ang gumawa ng maglingkod, at ang cue ball ay dumating sa contact sa huling bola, na ginagawang ito roll patungo sa riles ng talahanayan at bounce off nito. Nang malapit nang mahulog ang bola sa bulsa, tumigil ang cue ball sa harap mismo ng ang target na bulsa. Kabanata 1114. Bahagyang nagyelo ang ekspresyon ni Zyla, natatawang sabi ni Yarek. Binibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Glared si Zyla sa kanya. Ikay, nakakalungkot iyan. Nakaisip ka na ba ng ideya kung paano ka bababa sa bote ng bourbon na iyon? Naglakad si Yarek sa kanyang tagiliran at madaling nabulsa ang nanalong bola bago pa man makapag-react si Zyla. Lumingon siya at tiningnan si Zyla. Ibinaba ni Zyla ang cue, tumalikod naglakad papunta sa bote ng bourbon, at binuksan ang bote. Naputol ni Luis ang sunod-sunod na kilos sa oras na ito. Hindi mukhang ang iyong estilo upang gawin ang mga bagay na ito mahirap para sa isang babae, Mr. Hathaway. Hindi maiwasan ng mga taong nakapaligid sa mesa na umasa sa susunod na mangyayari. Nanatiling tuwid ang mukha ni Yarek at naglabas lamang ng isang malabong ngiti. Siya yung nagpilit na makipagpustahan sa akin. Kumikilos lang ako ayon sa napagkasundoan namin. Pinapahiya ko talaga siya. Sinalubong ni Luis ang kanyang tingin. Hindi ko makita kung ano ang balak mong makamit sa pamamagitan ng pagtaya na ito. Mahinahong sagot ni Yarek, wala akong balak na makamit ang anumang bagay sa pamamagitan ng larong ito. Lumabas si Helios sa karamihan ng tao sa oras na ito. Yarek, kalimutan na lang natin ang pagdowning ng isang buong bote ng bourbon at palitan ito ng isang lata ng beer. Natatawang sabi ni Yarek, ano ang iisipin ng publiko sa akin kung i-accommodate ko yun this time? Lumingon si Zyla para tingnan sila. Hindi niyo naman ako kailangang ipagtanggol. Bote lang ng bourbon yan, kukunin ko sila heads up kahit na ang wager ay tapusin ang 2 sa kanila. Ibinuklad niya ang bibig ng bote gamit ang kanyang mga labi, itinaas ang kanyang ulo, at sinimulan niyang tsagang ang bourbon. Maaari siyang uminom ng red wine nang walang anumang isyo, ngunit ang bourbon ay masyadong malakas para sa kanya. Ang ilan sa mga alak ay nakatakas sa kanyang bibig sa mga sulok ng kanyang mga labi, damaloy sa kanyang pisngi at leeg, at basang-basa ang kanyang damit. Nagsimulang hindi mapakali ang tiyan ni Zyla sa kalagitnaan ng bote. Nagsimula siyang mag-choke at ubo, pero nag-adjust siya ng takbo at nagpatuloy sa chug. Nang matapos ang bote ng bourbon hanggang sa pinakahuling patak, si Zyla ay nasa bingit na ng hindi dahil nagagawa niyang panatilihin ang kanyang sarili ng tuwid, at ang kanyang tiyan ay nakaramdam ng sobrang inis na parang nagliliyab. Kaya, siya tinakpan ang kanyang bibig, nakipaglaban sa karamihan ng tao, at nag-sprint out. Tumakbo si Zyla sa banyo para magsuka. Sobrang init ng katawan niya, at napakagaan ng ulo niya. Siya nagsuka ng hindi mapakali habang sunod-sunod na gumugulong ang luha sa kanyang mga pisngi, gulo-gulo sa kanyang mga pampaganda. Itinaas niya ang ulo at tiningnan ang nakakahiya niyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga pisngi ay mukhang mapula na parang isang kamatis, at nagsimulang maging mali ang kanyang paningin nang lumipas ang mga segundo. Lumabas ng banyo si Zyla na may suporta ng kahit anong makita niya sa paglabas niya pero bago pa man siya makahakbang ng ilang hakbang, nawala na siya ng malay at nahulog sa toilet. Sahig, nagsigawan sa takot ang 2 babaeng pumasok pagkatapos nyon. Agad na isinugod sa ospital si Riley. Naghihintay na sina Luis at Helios sa ward, habang si Zyla ay nasa coma, sumasailalim sa isang intravenous na pagbubuhos. Zyla, siya, paliwanag ni Helios, ito ay pagkalason sa alak. Ang kanyang kapasidad sa pag-inom ay hindi kailanman partikular na mabuti. Baka hindi man lang namin matapos ang isang buong bote ng bourbon sa walang laman ang tiyan, hayaan mo na lang siya. Kumuha na rin siya ng gastric lavage. Natigilan si Riley. Bakit niya tatapusin ang isang buong bote ng bourbon sa simula pa lang? Napasimangot si Luis. Hindi namin alam, pero parang na-offend ni Zyla si Yarek, at ginawa ito ni Yarek para mapahiya siya sa layunin. Napatingin sa kanya si Helios. Baka may kinalaman ito sa iyo. Bakit may kinalaman ito sa akin? Nagulat si Luis. Ordinaryong magkaibigan lang kami ni Zyla ngayon, at matagal na rin kaming hindi nagkukontak. At huwag nating kalimutan na may asawa na ako. Intuition ko lang po,
Nagkibit balikat si Helios at saka ipinasok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Babalik muna ako para alagaan ang asawa ko. Napatingin si Luis kay Riley. Lumabas muna tayo at hayaan na natin siyang magpahinga. Sinulyapan ni Riley ang walang malay na si Zyla at tumango. Tumayo siya sa tabi ni Luis sa koridor at nakatitig kay Luis. Pinapahirap ba ni Yarek si Zyla dahil sa iyo? Napipi si Luis at umiling. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung ano ang relasyon nila sa ngayon. Nagtataka si Riley, sila na nakikipag-date lang sa isa't isa tulad ng sinasabi ng mga chismis, di ba? Hindi naman nagseselo si Yarek kay Luis, di ba hinaplos ni Luis ang mga dulo ng kanyang buhok? Panipi, hindi pa sineseryoso ni Yarek ang alinman sa mga babaeng nakasama niya, kaya walang dahilan para sa kanya na gawing buhay impyerno ang buhay ni Zyla dahil sa naging relasyon ko sa kanya. Ibinaba ni Riley ang tingin. Nakakaawa naman si Zyla. Kabanata 1115. Natatawang sabi ni Luis, bakit mo naman iisipin yun, nagsisisi ka ba sa desisyon mong ipaglaban ako? Ano ba ang sinabi mo lang ipinaglaban kita? Iniwas ni Riley ang mukha. Ikaw ang unang kumapit sa akin. Ngumiti ito, niyakap si Riley, at pinahinga ang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Oo, ako ang kumapit sa iyo. Pero ang pagkagusto ko sa iyo ay hindi isang bagay na kaya kong kontrolin. Ilang oras na ang nakalipas mula nang mag-blackout si Zyla. Umaga na nang makabalik siya sa kamalayan at namula ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na nakahiga siya sa isang ward at itinaas ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang noo. Ang kanyang katawan pakiramdam drained, habang ang kanyang ulo pakiramdam groggy. Nasa upuan si Mindy sa tabi ng kama at nakita niyang nagising ito. Zyla, okay ka lang ba? Sino ba ang nagpadala sa akin dito? Tanong ni Zyla na may hoarse voice dahil sa pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Sagot ni Mindy, si Mr. Boucher at si Mr. Lucas. Tinawagan din ako ni Mr. Lucas at pinapunta ako sa ang ospital para samahan ka. Pinaupo siya ni Zyla, at napabuntong hininga si Mindy. Sabi na sa akin ni Mr. Lucas, hindi ko inaasahan na gagawin iyon ni Mr. Hathaway sa iyo. So paano kung siya ang pinakamayamang tao sa mundo? Hindi ba skambag pa rin siya pagkatapos ng lahat ng nagawa niya? Narinig ko na nanatili siya sa ang clubhouse kagabi at umalis ng madaling araw, at may makikitang babaeng kasama niyang umalis. Totoo ba iyan? Naglabas ng mahinang ngiti si Zyla. Ang galing naman. Isa kasong ito, hindi na siya babalik sa akin kailanman. Pagtingin sa blankong tingin nito ay natigilan si Mindy. Zyla, tungkol kay Mr. Hathaway, nahulog ka na ba? Ano ba ang iniisip mo? Putol ni Zyla sa kanya. Isang buong bote ng bourbon ang ininom ko kagabi at hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ang tiyan ko. Ako din po sobrang gutom ngayon, pero wala akong makakain. Kung gayon, dapat ba akong bumili sa iyo ng isang bagay na magaan at madaling tunawin? Tanong ni Mindy. Tumango siya at sumandal sa ulo ng kama na may una na sumusuporta sa kanyang likod. Pagkatayo ni Mindy at paglabas ay naramdaman ni Zyla na pagod pa rin siya, kaya umupo siya sa lugar at isinara siya mga mata para makapagpahinga. Hanggang sa may lumitaw na larawan sa pintuan ng ward. Akala ni Zyla ay doktor o nurse ang pumasok, kaya hindi siya nag-abala na buksan ang kanyang mga mata. Isang bahagyang malamig na palad na hinaplos ang pisngi nito, kaya namula ang kanyang mga mata sa takot at nakita ang mukha ni Yarek papalapit na. Itinapon niya ang kamay niya palayo at mukhang napakatanggol. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binawi ni Yarek ang kamay niya, umupo sa gilid ng kama, at lumingon para tingnan siya. Wala naman akong ginawa, nandito lang ako para bisitahin ka. Mas parang nandito ka para makita kung namatay na ako o hindi, tama ba ako? Nanunuya si Zyla. So, nadismaya ka ba? Sumandal si Yarek sa kanya at ipinutok ang dalawang braso nito sa kutsan sa mga tagiliran nito. Kailangan mo bang ibigay sa akin ang saloobin na iyon sa lahat ng oras? Then may I know what's the attitude that you expect to see from me? Zyla smiled again. It seems useless to please you as plenty of women will go the extra mile just to flatter you. Not to mention that you'll think that I'm faking it, so what else do you expect me to do? She lay down, pulled the blanket up to cover herself, and turned away from him. Yarek stroked the black hair on the side of her pillow with his palm. Why wouldn't you come to me and tell me that you can't take the alcohol? You can always talk to me. Zyla looked out the window. Bakit ko naman sasabihin sa iyo yan, gusto mo bang mamalamos ako sa?
Iyon ang awa, nagplano ka man lang ba na hayaan mo akong makuha malayo na bayan kagabi? May makakamit pa ba ito kahit sabihin ko sa iyo yun? Ngumiti naman siya. Hindi ba ikaw ang humingi ng tugma sa akin? Ayaw magsalita ni Zyla. Binalingan siya ni Yarek, inilapat ang mga palad sa mga pisngi nito, sumandal sa kanya, at nilapitan siya. Alam mo ba kung kaninong pangalan ang tinawag mo ng malakas noong nananaginip ka kagabi? Siya ay nagulat na lang. Ano bang pinagsasabi mo? Kaninong pangalan ang malakas kong tinawag noong nananaginip ako? Luis Lucas. Tinitigan siya ni Yarek, hinagod ng daliri ang mga labi nito, at ngumiti. Natutulog ka sa kama ko pero iniisip mo ang ex mo. Natigilan si Zyla. Malakas kong tinawag ang pangalan ni Luis sa panaginip ko. Malabo kong maalala ang panaginip kagabi. Pinangarap ko ang nakaraan kapag ako ay kaya nahuhumaling kay Luis at nililigawan siya na parang nawalan ako ng isipan. Ginamit ko ang lahat ng aking pagmamahal at pagmamahal upang habulin mo si Luis noon, kahit unrequited love lang. Kabanata 1116. Hindi alam ni Zyla kung bakit bigla niyang pinangarap ang nakaraan. Siguro halos makalimot na ang utak niya, at ang alaala ang nag-uudyok sa kanya. Tumingin siya kay Yarek, may requirements ka ba sa lover mo? Tiningnan ni Yarek ang pinkish lips nito. Ano sa tingin mo? Gusto niyang lumapit, pero inilagay ni Zyla ang mga kamay nito sa balikat niya at itinulak siya palayo. Madilim ang mga mata nito, at sa kabahagyang tumalikod ang babae. Nagsuka ako kagabi at hindi pa nag-toothbrush. Ayoko kayong kamuhian, salamat. Napatawa si Yarek at iniipit ang mainit niyang labi sa noo nito. Napahinto muna si Zyla. Ano ang ibig sabihin noon? Ginulo ni Yarek ang tuktok ng buhok niya at tumayo. Magpahinga ka na rin. Zyla, ako ang bumili. Nagdala ng sopa si Mindy sa loob ng kwarto at napapikit nang makita si Yarek habang papaalis ito. Dinala ni Mindy ang sopa sa kanya pagkaalis ni Yarek. Si Mr. Hathaway ba, nag-aalala ka ba? Bumangon si Zyla sa kama at tumawa. Pwede pa siyang mag-alala ng ilang beses. Sa susunod baka makita mo na lang ako sa funeral parlor. Mindy cursed, nonsense. Aabot sa 100 ang mabubuhay mo, huwag kang mag-alala. Nang ma-discharge si Zyla, 3 araw pa siyang nanatili sa bahay. Hindi siya pinuntahan ni Yarek, at hindi niya ito pinansin at nagkunwaring hindi siya umiiral. Sa ika-4 na araw, tumawag sa kanya ang direktor na nag-aanyaya sa kanya para sa isang press tour. Nag-drizzle ito sa labas ng bintana. Nagliwanag ang neon lights kay Zyla, na nasa loob ng kotse. Sinilip siya ni Mindy sa rearview mirror at hindi niya mapigil ang sabihing, Zyla, ikaw ang pangalawang female lead. Sigurado ka bang yan ang suot mo sa party? Nag-cross-leg si Zyla. Press party lang naman, hindi show. Ano pa ang saysay ng pagbibihis, pero hindi ka rin pwedeng umalis ng bahay na nakapajama. First ni Mindy ang kanyang mga labi. Marami sana reporter sa event, at kahit sinong artista ay magbihis. Masyadong casual ang pajama, at green set ito. Ano ang ibig sabihin noon? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang restaurant, at pilit na pinipigilan ng mga bodyguard doon ang lugar. Maraming fans ni Mariwan at Howard ang naroon. Sila ang opisyal na mag-asawa at tumayo sa gitna ng poster. Paglabas ni Zyla ng kotse, binalingan siya ng mga reporters ng camera at nabigla sila. Nakasuot siya ng dark green pajama set. Ang kanyang pantalon ay makintab at mukhang gawa sa sutla. Nakabate ng itaas, at nakasuot siya ng puting camisole sa loob. Nakawala ang pantalon at umabot sa sahig, at nakasuot siya ng isang pares ng sandalyas na may pulang handbag. Siya ay may perlas studs bilang hikaw, at ang kanyang buhok flowed sa likod niya. Kinuha niya ang atensyon gamit ang kanyang pulang lipstick. Si Zyla Mayweather ba yun? Siguro nagsuot siya ng pajama para mapansin. Kumuha ng ilang mga larawan. Itinutok ng lahat ng mga reporter ang kanilang kamera sa kanya. Maging si Howard at ang iba pang mga artistang nasa entablado ay tumingin sa kanya. Lahat ay nagsuot ng gown sa party at nagbihis ng maayos maliban kay Zyla, na dumating na nakapajamas. Nagkutsa ang aktres na katabi ni Mariwan at Ma'am Ulong, bakit siya dumating na nakapajama, kakagising lang ba niya? Sabi naman ng isa pang aktres, siguro naman ay pinipilit niyang mapansin. Narinig iyon ni Zyla at ngumiti sa kanila. Nang tumayo siya sa kanila para sa isang group photo, tumayo si Zyla sa gilid. Naintindihan ni Mindy kung bakit hindi siya naka-heels. Matangkad siya, kaya nalilimutan niya ang ibang artista kung magsusuot siya ng heels. Kabanata 1117. Nagkaroon ng interaction ang mga leads sa stage sa mga fans, tapos may interview.
Zyla, na noon ay pilit na nag-lay low, walang sinabi sa buong panahon. Shion once at nakuna ng kamera. Biglang ipinasa sa kanya ang mikropono, at hiniling ng interviewer na magsalita siya ng ilang salita. Siya nagulat pero kalmado lang ang pagkuha. First movie ko ito, at masaya akong nakatrabaho ang crew. Gusto ko pong magpasalamat sa direktor sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na mag-perform. Baka naman nagtatangkang lumikha ng buzz ang mga reporters nang hilingin nila sa kanya na tumugtog ng violin sa spot. Naunawaan ng lahat ng tao doon ang nangyayari. Hinabol na ni Zyla si Luis noong isa pa itong model, at alam ng mga reporters doon na natuto siyang tumugtog ng violin dahil sa kanya. Ngayong pinapatugtog nila siya ng violin sa event, pinipilit ba nilang magdulot ng kaguluhan? Hindi niya ginawa, nagpakita ng kakulangan sa ginhawa ngunit sa halip ay ngumiti. Hindi ba maganda ang performance ko sa piano? Nang makita ng mga reporters na hindi siya bagay at kahit effortless umiwas sa isang awkward moment, sila hindi nag-press on. Itinanghal ni Zyla ang kantang Lovesick sa piano. Ito ay sa soundtrack ng pelikulang Clouds, at ito ang nagsilbing promo piece para sa pelikula. Nang matapos ang event, sinabi ni Zyla na hindi siya maganda ang pakiramdam kaya umalis na siya. Sumakay si Mindy sa driver's seat at nagbakal. Hindi ka ba talaga pupunta? Hinimas-himas ni Zyla ang tulay ng ilong niya. Nakakaramdam ako ng pagkahilo kapag nakakakita ako ng alak. Sa tingin mo ba dapat akong umalis? Bukod pa rito, tiyak na bubukol siya sa Yarik sa party. Tumigil muna si Mindy. Malamang na trauma si Zyla dahil nakainom din siya marami. Nang magmamaneho na siya, hinarang siya ng isang itim na kotse, at agad niyang tinapak ang preno pedal. Halos tumakbo si Zyla sa upuan mula sa likod. Ano bang nangyari? Tumangala siya at nakita ang lalaki na lumabas ng kotse na may stoic expression. Binuksan ni Yarik ang pinto ng kotse at tumayo doon, nakangiti siyang nakatingin. Lumabas ka na sa kotse. Lumabas si Zyla at kumatok sa bintana para paalisan si Mindy. Nag-aalala si Mindy at kumuha ng ilang mas maraming sulyap habang nagmamaneho siya palayo. Hinayla siya ni Yarik sa kanyang mga bisig at lumapit sa tenga nito, mukhang nag-aalala ang katulong mo sa ikaw. Paano siya hindi? Bumaba ang tingin ni Zyla at itinulak ang buhok sa likod ng kanyang mga tainga. Natawa si Yarik, saka ginabayan siya sa kotse habang nakayakap sa balikat nito. Nakunan niya ng paparazzo at nag-zoom in. Malinaw ang larawan at ilalantad niya ang mga ito. Masaya niyang inilayo ang kamera at tumalikod para umalis. Pagbalik nila sa hotel, pinindot siya ni Yarik sa pader sa sandaling makapasok sila sa kwarto at hinalikan siya. Ikiniskis niya ang silk shirt nito sa balikat nito at dinala sa sofa. Ang ulan nagsimulang bumaba ng mas mahirap at lumabo ang neon lights. Ang ganda ng tanawin. Kinabukasan, paggising ni Zyla, sikat na ang araw. Tumalikod siya pero may humahawak sa kanya mula sa likod. Siya natigilan, pagkatapos ay ibinaon ni Yarik ang mukha sa leeg nito, iniipit ng mga labi sa kanya. Gising ka na pala. Hinawakan ni Zyla ang kamay niya. Gusto ko nang bumangon. Niyakap siya ni Yarik at tamad na tumawa. Hindi mo ba may plano ba sa mga susunod na araw? Paano mo nalaman na pasimangot si Zyla? Hinalikan ni Yarik ang balikat nito. Sinuhol ko ang katulong mo. May iniisip si Zyla nang paikutan siya nito at ipinutok ang sarili gamit ang siko. Maglalaan ka na ng oras sa akin. Kabanata 1118. Nagtataka si Zyla, ilang araw pa. Nagtaas ng kilay si Yarik. Biglang nagtawanan si Zyla. Hindi mo ba kailangan maglaan ng oras sa iba? Pinisil niya ang baba nito. Sino ba naman ang dapat kong makasama? Itinulak niya ang kamay nito palayo at umupo. Paano ko malalaman? Iniunat niya ang kamay niya para kunin ang bathrobe sa gilid ng kama at tinalian ang buhok. Kung ang ilang iba pang babae ang naghihintay sa iyo, hindi ko lahat ng oras mo. Gusto niyang bumangon, pero inilabas ni Yarik ang braso nito, hinayla siya pabalik, at bamulong sa tenga niya, are you inggit ka ba? Natigilan si Zyla pero ngumiti siya. Lover lang ako, wala akong karapatang magselos. Natawa si Yarik at itinulak ang mukha nito sa kanya. Magaling ka sa paghula ng lugar mo. Nakatakas si Zyla sa kanyang mga bisig at nagtungo sa banyo. Pagkatapos maglinis, nag-order ng pagkain si Yarik, at ang server ay nagtulak ng isang cart sa kwarto sa 8:01 AM. Kumakain ng salad si Zyla nang magsimulang mag-buzzing ang kanyang telepono. Lumingon siya para tumingin, at si Mindy pala. Binuksan niya ito at trending ang event.
Hashtag The Effortless Beauty Zyla Mayweather hashtag Zyla nagpakita si Mayweather na nakapijama hashtag Mindy, hindi ko asahan na gagawin mong uso ang pijama. Ngayon ang mga tagahanga ay naghahanap para sa isang katulad na disenyo. Ikaw na nga ba kahanga-hanga? Nilock ni Zyla ang phone niya. Talagang ngayon lang niya isinuot iyon dahil sa keganhawahan, at ang mga iyon ay hindi mga pijama. Casual clothes lang ang mga ito na mukhang pijama. Napatingin si Yarek sa kanya at ngumiti, mukhang maganda ang pijama mo. Nakapikit siya kasama si Yarek. Pinupuri niya ito. Sa sumunod na segundo, seryosong mukha pa ang idinagdag niya, it ay madaling tanggalin. Pumutok si Zyla na tumatawa at nagngangalit ng ngipin. Oo, hindi na kailangang mag-unbutton. Tumango si Yarek at pinunasan ang sulok ng bibig niya ng napkin. Pupunta ako sa Persian Gulf. Nagulat si Zyla at tumingin sa ibaba, pilit na pinipigilan ang kanyang kaligayahan. Sumabay ka sa akin. Napawi ang ngiti ni Zyla, at tumangala siya. Bakit ako sasamahan mo? Inilapag niya ang napkin sa sulok ng mesa. Sabi ko nga ilang araw ka na lang sa akin. Si Zyla ay ginawang speechless. Ang proyekto ng Persian Gulf ay isang internasyonal na proyekto na nakipagsosyo sa Eastwood Enterprise. Si Yarek ay nagkaroon ng kinuha sa Tristan at nagtrabaho sa Anthony. Isa siya sa mga shareholders na namamahala sa proyekto, kaya kailangan niyang bisitahin ang site. Aabutin ng 1 oras sa pamamagitan ng flight upang makakuha ng mula sa base berth sa Gulpo, at sa sandaling makarating sila doon, magkakaroon isang sakay ng bangka papunta sa isla. Ang Persian Gulf ay isang pit stop para sa paglalakbay sa dagat dahil ito ay mapanganib para sa mga barko upang maglayag sa paligid. May panganib ng masamang panahon, bagyo, walang mga daungan upang ihinto sa, at iba pa, at ito ay maging problema. Makikita ang mga barkong kargamento na nakadaong sa baybayin. Isang maliit na bayan na maaaring magbahay sa paligid ng 50,000 ang mga residente ay itatayo sa isla, at ang proyekto ay tatagal ng 5 hanggang 8 taon. Nagsuot si Zyla ng purple beach dress. Pagdating nila sa isla, muntik na siyang patayin ng nag-aalab na araw sa spot. Hindi naman suot ni Yarek ang usual suit niya at may suot na casual instead. Ang project manager ay tila ay nalaman ang tungkol sa kanyang pagdating mula sa Anthony at dumating upang salubungin siya. Mr. Hathaway, narinig ko kay Mr. Topaz na pupunta ka para bisitahin ang site. Tanghali na ngayon, at ang araw ay sa buong ningning nito. Gusto mo bang magpahinga sa loob ng bahay? Ihahatid kita sa gabi. Tinanggal ni Yarek ang kanyang salaming. Pang-araw, tumingin sa paligid, at tumungo. Magandang ideya. Nagsalita ang manager tungkol sa project along the way, at pagpasok nila sa office na may aircon, kinuha ng manager ang katulong upang dalhin sila ng malamig na inumin. Kabanata 1119. Nag-aalala ang manager na baka hindi mapakali si Yarek, kaya sinabi niya, "Sorry, Mr. Hathaway. Nasa gitna kami ng building site, kaya walang mga hotel na malapit." Okay lang naman. Doon na lang ako sa karaniwang tinutuluyan ni Mr. Topaz. Kinuha ni Yarek ang malamig na inumin. Tumango lang ang manager. Okay, ako na ang mag-aayos. Pag-alis ng manager, humigop si Yarek ng malamig na inumin at sinulyapan si Zyla, nakatabi sa kanya habang nakakrus ang mga braso nito. Ibinaba niya ang tasa at ngumiti. Bakit nga ba hindi ka ba masaya na sa isang building site tayo nagstay? Napalingon si Zyla sa kanya. Pinilit mo na sumama ako sa iyo. May naintindihan siya at ngumiti. Hindi mo nais ang iyong iba pang mga manliligaw na gumastos ng masyadong maraming oras sa ilalim ng ang araw, kaya dinala mo ako sa ibabaw na parang hindi ako sapat na tand. Marami ng sunscreen na pinahid si Zyla nang bumaba siya ng eroplano, pero ramdam pa rin niya na nakakakuha siya tanner. Ngumiti si Yarek at tiningnan siya ng kamay sa ilalim ng baba. Tiyak na inggit ka kung magtago kapag banggit sa ibang babae. Ayaw siyang kausapin ni Zyla. Siya ay mula sa Yar Amor, kaya sa huli ay aalis siya. Hindi niya iisipin na mananatili siya sa Slikovo magpakailanman. Pumasok ulit ang manager at sinabing dadalhin niya sila sa quarters. Si Anthony ay karaniwang nagpahinga sa quarters ng worker, pero may room siya sa sarili, banyo, kusina, at aircon. Mr. at Mrs. Hathaway, iiwan ko sa inyo kung gayon. Ngumiti siya at umalis, nagyelo ang ekspresyon ni Zyla nang marinig niya, Mrs. Hathaway. Napalingon siya para tingnan si Yarek, na tumakbo sa kanyang daliri sa tapat ng tabletop at hindi nakikinig. Natabunan ng alikabok ang daliri niya, kaya't nakasimangot siya at nagpunas ang kamay niya na may napkin. Linisin natin ang lugar. Tinuro ni Zyla ang sarili.
Ako, maglinis ka na ba? Tumingin sa kanya si Yarek. May iba pa ba dito? Lubos na hindi nakapagsalita si Zyla. Pumunta ba siya rito para magtrabaho at inutusan siya nito? Umupo si Yarek sa sofa na nakakross ang mga binti, nagbabasa ng dyaryo, at napatingin kay Zyla, na paminsan-minsan ay nagmumap ng sahig. Matapos magmukmap, natisod siya nang ilabas niya ang mapatla ng tubig at galit na itinapon ang map sa ang lupa. Ibinuhos niya ang maruming tubig, pumasok muli, at muling kinuha ang map. Iginulong ni Zyla ang kanyang manggas at pinaikot ang tela na tuyo upang panasa ng mesa at kusina. Ang init kaya siya hinubad ang jacket at itinali ang buhok sa isang ban. Sinundan siya ng mga mata ni Yarek sa paligid. Medyo adorable siya kapag nakafocus. May maliit na ipis sa hood ng kusina. Itinaas ni Zyla ang kamay at kinuyog ito. Nagbago ang ekspresyon ni Yarek. Ano ba ang ginawa mo lang na squash? Binuksan ni Zyla ang kamay niya. Isang ipis, nakatiklop ni Yarek ang papel na may frozen expression. Tila may napansin si Zyla at ngumiti. Hindi ka naman takot sa ipis, di ba? Nagngangalit siya ng ngipin. Hindi pwede. Gusto mo bang makita ang bangkay nito? Lumapit sa kanya si Zyla habang nag-bounce up ito at nag-back up sa ang bintana. Huwag ka nang lumapit, hindi ba't nakakasuka yan? Ano ba ang nakakasuka? Patay na po ito. Nag-flick si Zyla at lumipad ang bangkay papunta sa kanya. Tumalon si Yarek at mapatla ang mukha habang nakakunot ang panga. Zyla Mayweather, umalis ka na. Umalis ka na, maghugas ng kamay. Ngumiti si Zyla at lumapit sa kanya. Natagpuan niya ang kahinaan ng lalaki at hindi na siya, hayaan mo na lang siyang makawala. Honey, halika, tulungan mo akong maghugas ng kamay. Tinuro siya ni Yarek at nagsalita ng 2 salita, magwala ka. Kabanata 1120. Hindi ko na po. Lumapit sa kanya si Zyla at tatalo na sana siya nang tumalikod ito sa gilid at tumakas. Hinawakan naman niya ito sa mga palso nito at hinawakan sa kama. Ouch! Masakit! Ngumiti si Yarek na nakakunot ang panga. Masakit, ha, huwag kang maglakas loob na makipaglaro sa akin. Naglaro ka muna sa akin. Dinala mo ako dito sa trabaho. Kahit si Papa hindi ako pinatrabaho sa bahay. Hayaan mo na pumunta ka sa akin. Nahirapan si Zyla, pero mas hinawakan siya ni Yarek. Napasigaw siya ng malakas dahil manhid na ang kanyang mga braso, Yarek Hathaway. Hinayaan na siya ni Yarek. Kung hindi ka maghuhugas ng kamay, hindi ka matutulog sa kama ngayong gabi. Siya tumalikod at umalis, umupo si Zyla at hinagod ang braso. Sa tingin mo ba gusto kitang matulog? Gayunpaman, ang lalaking ito ay natatakot sa isang ipis, at ito ay isang maliit na isa rin. Bihira lang iyan. Hindi na bumalik si Yarek pagkatapos niyang umalis. Malamang nag-site inspection siya kasama ang manager. Binuksan ni Zyla ang ref, pero wala sa loob. Isinuot niya ang kanyang jacket at lumabas, naghahanap ng makakain. Tumalikod siya at nakita ang isang inadala ang isang anak na nagluluto. Alas 7 ng gabi, bumalik si Yarek mula sa site visit kasama ang manager. Nagdala siya ng pagkain para sa kanya dahil siya ay nag-alala na napakatagal niyang hinintay. Hindi inaasahan, wala si Zyla. Ang bag niya ay, nakasimangot siya, ibinaba ang pagkain, at sumigaw papunta sa banyo, Zyla. Walang tugon. Inilabas niya ang phone niya para tawagan ito, at nagsimulang tumunog ang phone nito sa labas. Siya tumalikod at nakita si Zyla na papasok na may hawak na kalahating watermelon habang kinakain ito gamit ang kutsara. Tumangala siya at natigilan. Balik ka na pala. Nakita ni Yarek ang buto ng pakwan na nakadikit sa sulok ng bibig nito at mas nabawasan ang galit. Pasensya na po ha pag-uwi ng late. Hindi ka pa nakakain ng hapunan, di ba? Nag-sorry siya. Sabi ni Zyla, huwag kang mag-alala. May pagkain ako sa katabi kong asawa ng manggagawa. Nakuha pa nga niya kalahati ng isang pakwan. Nagawang hindi makapagsalita si Yarek. Walang saysay ang kanyang pagkakasala. Nagdilim ang kanyang mga mata, at gumalaw ang kanyang panga. Dahil naking ka na, pwede mo nang itapon ang pagkain sa mesa. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Nagulat si Zyla habang nakatingin sa pagkain sa mesa at nakasimangot. Di ba siya, magmadali kang bumalik? Hashtag evidence ng relasyon ni Zyla Mayweather. Hashtag Mr. Ang relasyon ni Hathaway at Zyla Mayweather ay nakalantad. Hashtag. Umupo si Mr. Mayweather sa kanyang opisina at nakita niya na ang magazine na dinala ng kanyang secretary ay tungkol sa kanyang chismis ng sariling anak. Bumaba ang mukha niya. Bumaba ang tingin ng secretary. Mr. Mayweather, nabalitaan na ng paparazzi ang relasyon ni na Miss Mayweather at Mr. Hathaway.
Maraming magazine ang nakapag-imprenta ng 5,000 kopya at ipinamahagi ang mga ito. Baka huli na ang lahat para pigilan ito. Mr. Ibinaba ni Mayweather ang magazine dahil sumakit ang ulo at hinagod ang tulay ng kanyang ilong. Magpadala ka ng mag-iimbestiga sa kanya at sa anak ko. Tumango lang ang secretary. Nakuha mo na. Tinignan ni Mr. Mayweather ang cover ng magazine sa mesa. Paanong hindi niya makikilala ang sarili niya anak na babae? Napakalinaw ng kuha ng paparazzo na iyon. Matapos malaman na si Yarick ang tagapagmana ng grupo sa Yar Amor, lalo siyang nag-alala dahil sikat si Yarick sa pagiging playboy at marami na siyang nakasama na babae dati. Ayaw ng anak niya kaya mo yan. Nag-aalala siya na baka may ginamit na leverage si Yarick laban sa kanyang anak. Noong siya ba ay naging blacklisted? Kung talagang ipapablacklist ang babae, malalaman niya ito. Anak niya, siguro ang nabighani ka. Hindi, kailangan niyang tumawag para magtanong. Sa isang beach sa Persian Gulf, nainip si Zyla. Nag-dinner na siya sa may nakauwi kagabi, kaya tumulong siya sa pag-aasikaso sa mga anak ng manggagawa.